ang ating mga anak. Kasi ang sabi po ng Biblia na kapag inispoiled mo ang iyong anak, hindi mo mahal ang iyong anak. Teach your children the way they should go. Amen? Praise God. Hallelujah. And in the book of Proverbs 22, verse 15, folly is bound up in the heart of a child. Ang mga bata daw po talaga pong may kakulitan. May kasamaan po ba? Amen. Ibig po sabihin nun, mga minamahal, kahit po sabihin niyo po sa bata na 3 years old, don't eat the cake. Alam niyo po ba, sasabihin ng bata, yes. Pero pag wala na kayo, ang gagawin niyan, kukunin pa rin ang cake at titikman ng cake kahit sinabi niyo na. So, ang ibig po sabihin, mga minamahal, sa binasa po natin, the book of Proverbs 22 verse 15, folly is bound in the heart of a child, but the rod of discipline will drive it far away. Amen. Praise God. The rod, paluin po natin, mga minamahal, huwag naman po sobrang palo. Ngunit, ipakita po natin na pag mali po ang ginawa ng ating anak, disiplinahin po natin. Huwag natin i-spoil din. Amen. Sapagkat pag i-spoil mo ang bata, hindi mo mahal ang anak mo. Sapagkat pag nangyari yan at lumaki ang bata, hindi niya alam ang tama at mali. Amen. Praise God. Hallelujah. In Proverbs 29, verse 15, it says, a rod and a reprimand impart wisdom, but a child left undisciplined disgrace its mother. Amen. Praise God. Why? Kasi po talaga pong dinesign ng Panginoon na tayo po na mga magulang or ina, tayo po ang mas nagdidisiplina sa ating mga anak. Amen. Praise God. Hallelujah. So the first one, again, mga minamahal, a mother never ceases being a mother. Number 2, a mother teaches a child obedience. Amen. And number 3, mga minamahal, a mother lives a life of faith. Ano po ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, mga minamahal, ang ina ay isang magulang na hindi mawawala ang paniniwala sa anak at hindi mawawala ang paghanga sa anak kapag ito po ay nakakagawa ng mabuti. Amen. Praise God. Hallelujah. Ako po, ang akin pong anak, praise God, na si Max po, siya po ay isang model, mga minamahal. Alam niyo po ba, ako po ay number 1 fan ng aking anak, mga minamahal. Siya po ay dancer, mga minamahal. So kapag siya po ay nagda-dance, mga minamahal, ako po ang number 1 fan. Praise God, ng aking anak. Si Jace naman po, mga minamahal, praise God. Alam niyo po ba, siya po ay naging president po ng buong school nila, mga minamahal. Praise God. Number 1 fan po ako ng mga anak ko, mga minamahal. At pag si Jace po nagpa-perform, mga minamahal, sa parang SM po dito, mga minamahal, siya po ini-invite para po kumanta, mga minamahal. Praise God. Alam niyo po ba, number 1 fan po ako ng anak ko. Talagang pong nag-cheer ako sa anak ko. Bakit? Sapagkat bilang isang ina, praise God, hindi matatapos ang iyong faith o iyong paniniwala sa iyong anak. Amen. Hindi matatapos ang iyong paghanga sa iyong anak. Amen. Praise God. Hallelujah. In the book of 2 Timothy 1, verse 5, it says, I am reminded of your sincere faith, which first lived in your grandmother Louise and in your mother Eunice, and I am persuaded now live in you also. Ito po si po, mga minamahal, praise God. Si Saint Paul po, mga minamahal, ay nagsasalita kay Timothy at sinabi po niya na yung faith na meron kay Timothy, nakita po niya yon sa kanya pong lola. Amen? Kasi po si Timothy po ay pinalaki po ng kanyang lola, praise God. At sa kanyang nanay, praise God, kay Eunice, mga minamahal. So ang sabi po ni Paul, yung klaseng faith na meron ka, yung klaseng pagkatao meron ka, nakita ko yan sa iyong lola, nakita ko yan sa iyong ina. Amen? Praise God. A mother never stop having faith sa kanyang anak. Amen? Praise God. Hallelujah. Now, I would like to say, praise God, sa lahat ng husband, sa lahat ng mga anak, 7 ways to love your mother. 7 ways to appreciate
your mother or your wife. Praise God. In the book of John 19:26 to 27. Again, John 19:26 to 27. Mga minamahal, yung mga scripture po na aking ibinigay, praise God, just write it down mga minamahal, and then pag uwi nyo po sa inyo pong bahay, praise God, dun na lang nyo po basahin or bulay-bulayan. Amen? Praise God. It says, when Jesus saw his mother there, ito po ay si ito po ay si Jesus Christ, mga minamahal. And at this time, mga minamahal, in this scripture, ang mahal na Panginoon po ay nakahang na po sa cross, sa krus, mga minamahal. And siya po ay konting oras na lamang siya po ay mamamatay na, mga minamahal. So, let's continue reading, mga minamahal. When Jesus saw his mother there, and the disciple whom he loved, which is John the Beloved, standing nearby, he said to her, "Woman, here is your son." Praise God. Sinasabi niya po niya kay Mother Mary, praise God, "Here is your son." And to the disciple, "Here is your mother." Tinatagubilin na po ni Jesus Christ kay John the Beloved ang kanyang ina. Praise God. From that time on, this disciple took her into his home. Mary witnessed the crucifixion from the foot of the cross. Can you even imagine how she must felt, mga minamahal? Anak mo, inaruga mo, sinubaybayan mo, tinuruan mo, at ngayon nandoon ka. Isipin niyo po ang nararamdaman ni Mary at that time, mga minamahal. Na nakikita mo sa harapan mo kung paano pahirapan ang anak mo, kung paano patayin ang anak mo at wala kang magawa. Amen? Pero alam niyo po ba that Mary never lose her faith to the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Yan po ang quality ng isang ina, mga minamahal. Na kung po pwede lang po, tayo na po ang kumuha ng burden na meron ang ating anak. Kung pwede tayo na lang ang pumasan. Kung pwede tayo na lang. Hallelujah. Siguro po sa inyo na napanood na po ang Passion of Christ, makaka-relate po kayo sa aking sinasabi. Dito po kay Mary, mga minamahal. Pero alam niyo po ba, at that time, with the Lord Jesus Christ, mga minamahal, hallelujah, dala po niya ang bigat ng kasalanan ng tao at that time when He is in the cross, mga minamahal. But at the same time, pinakita din po niya rito na in spite of all that, mga minamahal, in spite of that purpose niya, mga minamahal, eternal purpose niya, praise God, na pasanin niya ang lahat ng kasalanan ng mundo. Alam niyo po ba, inisip pa rin ng ating Panginoong Hesus ang pag-ibig niya sa kanyang ina. Amen? Praise God. Hallelujah. At ano po ang sinasabi sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon dito? Alam niyo po, kahit na napaka-busy na po ng ating buhay, kahit na po minsan hindi na po natin kailangan ng ating ina, papakatandaan po natin at papakaisipin po natin, ang ating ina ay ating ina, mga minamahal. Mahalin po natin sila. Amen? Galangin natin sila, mga minamahal. Amen? Alam ko po may mga nanay na talaga naman pong nakagawa ng napakabigat na kasalanan sa kanilang mga anak. At hanggang ngayon, dala-dala ng anak ang bigat na ginawa ng kanyang nanay. Pero akin po sinasabi sa inyo, kaya po sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, obey your parents. Honor your parents. Amen. Wala pong sinabi sa Biblia na kailangan natin mag-reasoning. Kasi ganito siya, kasi ganyan siya. Hindi po. I-honor po natin. I-honor po natin. Sapagkat pag in-honor po natin, alam ng Diyos ang kabutihan na madudulot nito. Amen. Hindi po ibig sabihin nun, mga minamahal, ano po ba yung word na yun? Yung tayo po'y magsasalita ng masama against sa ating magulang. Hindi po ganon.
tayo na lang po magpakumbaba. Kahit tayo po ang ginawa ng kasamaan, tayo po magpakumbaba. Hindi ko po ito sinasabi mga minamahal sapagkat dahil napakahirap po ng ganitong klaseng sitwasyon. Pero bilang isang anak at bilang isang ina, mga minamahal, at hindi ko po ito sinasabi sapagkat sinasabi ko lang, ito po yung aking pong naranasan, mga minamahal. Hallelujah. Ano man pong bigat ng kasalanan na ginawa ng iyong ina, ang sabi po ng Biblia, patawarin, igalang. Yun po ang sinabi ng Biblia. At kung mahal mo ang Panginoon, susunod ka sa Panginoon sapagkat alam ng Panginoon kung anong nabubuti sa iyo. Amen? Praise God. Now, alam po natin na hindi naman po overnight, kaya na po natin ibigay uli ang ating tiwala. Lalo na kung talagang napakalalim ng sugat na dinulot nito. Ngunit, alam naman din po natin na ang Panginoon ang siya pong gumagawa ng lahat po ng milagro. Amen? Praise God. So kapag tayo po ay sumunod sa ating pinakamamahal na Panginoon, kung ano po ang sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, siya na po ang gagawa ng lahat-lahat. Amen? Praise God. Hallelujah. So this time, mga minamahal, 7 ways to love your mother. Number 1, hallelujah, love her verbally. Mga minamahal, praise God, alam niyo po ba, hallelujah, that kami po na ina, ang gusto po namin ay marinig po namin sa aming mga anak that we are valued, that we are appreciated. Ganun din po sa aming asawa na wag naman pong pag sinabing tinanong po mahal mo ba ako? Ang isasagot mo kaya nga kita pinakasalin Kaya nga dito pa rin ako sa iyo Wag pong ganun mga minamahal. Amen? Praise God. Hallelujah. Sabihin po. Amen. Habang buhay, habang nakakarinig pa ang iyong asawa. Amen. Sabihin mo kung gaano mo kamahal ang iyong asawa. Amen. At ikaw, kung ikaw ay isang anak, sabihin mo sa iyong ina kung gaano kamahal ang iyong ina. Amen. Praise God. Love them. Amen. Love her verbally. Amen. Praise God. Number 2, love her physically. Amen. Praise God. When was the last time, mga minamahal, that hindi yakap mo ang iyong ina? When was the last time na nilutuan mo ang iyong ina? Amen. Nag-prepare ka ng breakfast or ng dinner. Amen. Kailan yun? When was the last time na bumili ka ng isang mamahaling bagay? Amen. Or something sa iyong ina. Maybe perfume. Amen. Kailan yun? Amen. Praise God. Nakakabili tayo ng mamahaling bagay sa ating best friend. Pero sa ating ina, hindi natin magawa. Amen. When was the last time? Praise God. At ikaw naman, kung ikaw ay isang mister, when was the last time na in-appreciate mo ang iyong asawa? When is the last time, praise God, na imbis na ang asawa mo ang maglinis, ikaw ang maglinis. Hindi kabawasan ng pagkalalaki mo na maglinis ka o maglaba ka. Amen? Naku, lalo na sa 21st century na po tayo, mga minamahal, hindi na po. Amen? When was the last time na in-appreciate mo ang asawa mo? Amen? When was the last time na nirespeto mo ang asawa mo, na pag naglalakad ka, may nakita kang isang magandang babae, hindi ka tumingin at tumingin ka sa asawa mo. Sinicure mo ang asawa mo na hindi siya magseselos. When was the last time na ginawa mo yan? Amen? I hope hindi mo lang gagawin ngayon dahil Mother's Day. I hope gagawin mo to every day. Why? Dahil mahal mo ang asawa mo. Amen? Sapagkat alam mo na pag minahal mo ang asawa mo, mahal mo ang sarili mo, then dun mo lang pwedeng sabihin na mahal mo ang Diyos. Amen? Praise God. Hallelujah. So number 1 is love her verbally. Number 2 is love her physically. And number 3, love her patiently. Love her patiently. Bakit? Alam niyo po, napakahirap na maging isang ina. Amen? Praise God. Ikaw ang nag-prepare ng baon, ikaw ang nagbabudget, ikaw ang naglilinis ng bahay, ikaw ang namamalengke. Amen? Ikaw ang gumagawa nito. Amen? Praise God. Hallelujah. Minsan sasabihin pa ng asawa mo, kasi hindi ka nagtatrabaho Ang hindi nila naintindihan, napakahirap. Amen?
hallelujah, na maging isang ina. Amen? Praise God. Love her patiently. Mga anak, kapag mainit ang ulo pag mainit ang ulo ang nanay niyo, sorry guys, nabubulol ako. Pag mainit ang ulo ng nanay ninyo, please huwag niyo namang sabayan. Sasagutin niyo pa. Amen? Huwag naman ganyan. Love her patiently. Hindi ninyo alam kung anong pinagdadaanan ng inyong ina. Amen? Hindi ninyo alam kung anong bigat meron ng inyong ina. Amen? Pero kapag inunawa niyo siya, inintindi niyo siya, amen, at naramdaman niya na nandiyan ka, amen, alam niyo po ba, ito po yung napakalaking bagay para sa kanya. At kahit anuman yan, malalampasan niya yan. Amen? Ganun din ang iyong asawa. Amen, mga mister. Praise God. Kapag po ang inyo pong asawa, medyo nagsusungit, wag naman pong na awayin, inisin pa, wag naman pong ganyan, amen? Unawain po, amen? Kung bakit, kasi po may rason, bakit gano'n ang inyong asawa, amen? Magrespetuhan po tayo, magmahalan po tayo, amen? Praise God. Again, kayo po ang head of the family, praise God, pero ang asawa niyo po ang the heart in the family or of the family. Kung gano'n po, kapag ang mag-asawa ay may respeto at nagmamahalan, maganda po ang pamilya, amen? Praise God. Hallelujah. And number 4, mga minamahal, love her attentively. Love her attentively. Hallelujah. Mothers, listen as you pour out your heart to them. Amen. Alam niyo po, kayong mga anak, kapag may sekreto kayo at isasabihin niyo sa amin, hindi niyo po ba alam na dala-dala namin yan? Amen. Ipapanalangin namin sa Diyos yan. Amen. Sana po ganun din po tayo, mga minamahal. Amen. Love her attentively. Bakit kaya ganyan si nanay? Ano kaya pinagdadaanan ni nanay? Ano kaya ang matutulong ko? Amen. Alam niyo po, kapag ginawa niyo po ito, nakikita po kayo ng Diyos. Amen. Ang sabi po ng Biblia, honor natin ang ating nanay. Amen. Praise God. Mahalin natin ang ating ina. Amen. Praise God. Bakit? Sapagkat nandito ang promise. You're going to be successful and you're going to have a long life. Yan po ang sinabi, praise God, ng Biblia, mga minamahal. Hallelujah. Love her attentively, mga minamahal. Amen. Kapag nandiyan ang ating nanay, amen. Nako, amen. Imbis ang nanay natin ang mag-asikaso, asikasuhin po natin ang ating ina, mga minamahal. Amen. Youth, asikasuhin natin ang ating ina, asikasuhin natin ang ating ama. Amen. Praise God. Alam niyo po ba, nung kami po yung mga bata pa, mga minamahal, naalala ko po na kapag po ang tatay po namin ay dumating na sa bahay, andyan na po kami talaga, takbuhan na po kami yan. At alam niyo po ba, ang tatay namin, sa all day po na kanya pong trabaho, upo na lang po yan sa upuan. At alam niyo po ba, ang gagawin ko po, kukunin ko na po ang kanyang tsinelas, mga minamahal. At ipiprepare ko na po ang tsinelas niya, mga minamahal. Tatanggalin ko po ang sapatos niya, ang medyas niya. Mamassage ko po ang paan niya, mga minamahal. Pagkatapos nun, ang mama ko po, ang gagawin po niya, kukuha po siya ng basin, mga minamahal, at ng basin, and then may tubig po dyan, warm water po, na may soap, mga minamahal. At alam niyo po ba, nakikita ko po ang nanay ko kung paano po niya hugasan ang paan ng tatay ko. Alam niyo po, parang hari ang tatay ko, mga minamahal. Ganyan po niya nirespeto ng nanay ko, ang aking ama, mga minamahal. And alam niyo po ba, yung pong ginawa ng aking ina, mga minamahal, alam niyo po ba na dinala ko po yan? At alam niyo po ba, sinabi ko na kapag nag-asawa ako, yung respeto, yung pagmamahal na nakita ko na ibinigay ng nanay ko sa tatay ko, ay gagawin ko rin yan. Amen? Kasi yun po yung sinasabi ko na ang mga anak po, tumitingin po yan ng role model, mga minamahal. Kaya po bilang magulang, tatay at nanay, napaka-importante po ng inyo pong posisyon. Amen. Ang inyo pong mga anak ay nakatingin, mga minamahal. Amen. Kaya po sinabi rin po ng Biblia that teach your children the way they should go. Amen. Pangaralan sila. Amen. Kung kailangan po na kastiguhin minsan, kastiguhin po sila. Amen. Ipaunawa sa kanila. Praise God. Bakit?
kailangan nilang gawin yon? Bakit kailangan nilang ma-receive yon? Sapagkat ito rin po ay para sa kanila. Amen! Praise God. Hallelujah. Number 5, mga minamahal, love her gratefully. Amen? She needs a sincere thank you. When was the last time in-appreciate niyo ang inyong ina? When is the last time na hinag ninyo, sinabi niyo sa inyong ina, Mami, Ma, Nay, Oma, salamat sa lahat. Salamat, maraming salamat sa lahat. When is the last time? Amen? Kung ang nasa puso mo ay puro pighati, puro sakit ng loob, siguro it's about time na tanggalin na yan. Siguro it's about time na isipin natin ang kabutihan na ginawa ng ating ina. Amen? Why? Because love covers a multitude of sin. Amen? Praise God. That's what the Bible says. Love covers a multitude of sin. Amen? Tayo na walang karapatan na mapunta sa langit. Pero dahil sa pag-ibig ng ating Ama, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Hallelujah. And through Him, when you receive the Lord Jesus Christ, patatawarin tayo ng Diyos. Ang pag-ibig na yan ng Diyos na hindi niya inilantana ang ating kasalanan, bagkus dahil sa pag-ibig, inalis niya ang kasalanan para nang sa ganon, makapunta tayo sa Kanya. Kung ganon ang Diyos na sinasamba natin, hindi ba dapat ganon din tayo? Kung may mga tao na gumawa ng kasalanan sa atin, totoo man o hindi ba dapat patawarin na natin sila? Oo, hindi man mauulit-uli ang relasyon na namuo. Pero alam mo sa puso mo na wala ka ng dala-dala. Walang bigat sa puso mo. Amen? Praise God. Love her gratefully. Number 6, love her generously. Amen? Praise God. Wag po tayong mag-imbot para sa ating ina. Amen? I-value po natin, i-appreciate po natin ang ating ina. Amen? Praise God. Hallelujah. Alam niyo po, I'm so blessed po sa aking mga anak sapagkat lalo na po kapag sila po'y nagbibigay sa akin ng gift, mga minamahal, minsan nagugulat ako, how can you afford this? Pero alam niyo po, ganun po nila ina-appreciate ako, and because of that, I feel so valued. And because of that, mga minamahal, ganun din naman po na kumbaga, kung binigay ko po ng 100% ng pagmamahal, kung gusto ko pang ibigay pa ng 200%, amen. Talaga pong, dahil po, it's a two-way. Relationship is a two-way, mga minamahal. Amen? Praise God. When you love and value the person, and that person, and you show the person how much you really care, and how much you really value the person, ma-appreciate po ng tao yan. Alam niyo po ba? At ibabalik po niya yan. Amen? Doble pa po. Amen? Triple pa po. Amen? Praise God. And number 7, mga minamahal, love her honorably. Igalang po natin ang ating mga ina. Amen? Ito po yung aking sinasabi, mga minamahal. In the book of Exodus 20, verse 12. Honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land, which the Lord thy God giveth thee. Amen. Hallelujah. Igalang po natin. Ano man pong nangyari in the past, amen, igalang po natin. Kahit po nasaktan tayo, kahit grabe po ang ginawa sa atin. Amen. Igalang po natin. May mga nanay po na hindi po natin kayang mahalin, mga minamahal, sapagkat sa ginawa sa atin. Ngunit alam niyo po ba that the Bible never speak about qualifications. How we're going to love
or respect our parents. Hindi po. Straight commandment po ang binigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi po, honor thy father and thy mother, that your days may be long upon the land which the Lord thy God give. Amen. So, wag na po natin i-justify ang sarili natin. Nasaktan man tayo, hallelujah, ibigay po natin yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Let's follow what God says, and God will do the rest. Amen? Praise God. Hallelujah. And so, mga minamahal, happy Mother's Day po sa lahat po ng mothers. Amen? Ito po ay ating araw ngayon. Praise God. Expect, mga minamahal, surprises. Alam ko po na dyan po ang inyong mga anak, ang inyong pong mister na isusurprise po kayo. Amen? Praise God. Why? Because you deserve it. Amen? Why? Because you're special. Amen? Because you're a princess po, mga minamahal. Amen? Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. So let's pray, mga minamahal. Let me pray, mga minamahal, for you, and let me pray, hallelujah, praise God, that the Lord will bless you and that He will open, hallelujah, the windows, hallelujah, the doors, the gate in heaven, and He will pour out the blessing sa buhay ninyo, mga minamahal. Ang isa din po sa akin pong sinasabi sa inyo na turuan niyo po ang inyong anak. Turuan niyo po ang inyong mga anak na sila po ay lumago sa Panginoon, mga minamahal. Na anuman pong pagsubok, anuman pong mangyari, turuan niyo po ang inyong pong mga anak. Praise God. Why? Sapagkat, alam niyo po ba, kayo po ay ang connection ng Panginoon sa inyong anak. Why? Kasi po, alam niyo po ba, nung bata pa po ang inyong mga anak, nung ito po ay hineld nyo sa inyong arms, mga minamahal. Alam niyo po ba, kapag ang bata umiyak at ang nanay kinuha ang bata, at ito po ay inihilig sa inyong dibdib, nararamdaman niya ang pag-ibig. Ang pag-ibig na yan ay binigay ng Diyos. Sino po ang unang nagpamalas niyan? Kayo po sa inyong mga anak. Amen. At ngayon po na malaki na sila, praise God, alam niyo po, turuan po natin ang ating mga anak na ituro at ang tamang landas, lalo na po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Praise God. Manalangin po tayo. Praise God. Father God, we thank you for today. We thank you, Lord God, for your word. And Father, I pray to every mother, oh God, that Lord, hallelujah, that their faith, oh God, will be in you forever, Lord God. That they will teach their children, oh God, your ways, oh God, that they will follow you, Lord God. And Father, I also pray that you will bless them, oh God, that you will bless them. You know their needs, Lord God. And Father, I pray, hallelujah, that Lord, that you will open the gates, oh God, in heaven, oh God, that you will pour out the blessings in their life, in their house, oh God, hallelujah, that you will meet their needs, Lord God. Father, I pray, oh God, Father God, I thank you, oh God, that we can call you, oh God. Father, we thank you for your love, Lord God. We thank you, oh God. And Father, even tonight, Lord Jesus, hallelujah, I pray that everyone who hears this word, oh God, that they will, Lord God, reach out to you, oh God, that they will have faith in you, Lord God. Maraming salamat, mahal na Panginoon, hallelujah, sa araw na ito. Maraming salamat po, hallelujah, sa pananampalataya na binigay niyo po, hallelujah, sa bawat isa po sa amin. Father, I pray, Lord God, that everyone, Lord God, in the house, hallelujah, right now, everyone in Bethel, oh God, they will reach out to you, oh God, and everyone in their family, oh God, will be saved, oh God. Father, anuman pong problema na meron sila ngayon, mahal na Panginoon, Lord, I pray, oh God, that you will solve it in Jesus' name. You are, oh God, our God. And Father, we know, Lord God, as we call upon you, oh God, hallelujah, Lord God, Lord, that you will solve our problems, that you will heal us, oh God. Father God, thank you. And Father God, we love you. Thank you, Lord God, that you design us strong, that you design us, oh God, hallelujah, differently. We love you, we honor you, we exalt you in the mighty name of Jesus. Amen and amen and amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Bethel. Again, happy Mother's Day. We love you. I love you from the bottom of my heart. But let me tell you, and let me remind to you, that
our Lord Jesus Christ loves you more. God bless you. Hallelujah. Amen.